Humahangos na binaybay ni Herlin ng hardin para makipag-breakfast interview kay Banjo na siya nang schedule ng umagang iyon. Ang pagkapuyat dahil sa kaiisip kay King ay pilit niyang itago sa eye makeup. Naroon na si Banjo sa breakfast room nang dumating siya. "Sorry, na-late ako." Ngumiti siya rito. Pilit kinakalma ang sarili para mawalang puna ang kahit na sino. "No problem. Ang totoo niyan, akala ko nga hindi mo na ako sisiputan dito o itutuloy ang interview sa kahit kanino sa amin dahil sa ginawa sa'yo ni Jobert kahapon. I'm really sorry about what happened. Hindi ko alam kung ano nangyari sa gagong yon. Nasobrahan yata ng inom. In any case, wala na siya rito. He won't be back to bother you again." Pangako nito nang hilahin ng silya para siya makaupo. "I'm sorry too, dahil sa akin ay nagkaroon tuloy ng konting kaguluhan dito." "No ma'am, walang-wala kang kasalanan. At sana huwag mo ring isipin na lahat ng binata rito sa club ay katulad ni Jobert ang manners. Anyway, huwag na siyang pag-usapan natin. Mag-almusal na lang tayo." Anito. Mabait ang lalaki, sabi ni Herlin sa sarili. At napakakisig din. Pero habang kumakain sila at nag-uusap, naiisip niyang masigit itong gwapo kung ang tabas ng buhok nito ay katulad ng kay King. At kung ang mga mata nito ay kasing deep set din ng kay King. At kahit pa na kay Banjo na ang lahat ng pwedeng magustuhan ng isang babae, wala siyang nararamdaman na special magic sa kanilang dalawa. Sumunod niyang in-interview date kay Ivan. Sa oras naman ng tanghalian, ang venue ay sa poolside. Habang hinihintay niya ang lalaki na nasa kitchen para silipin ang lunch nila, ay kaagad nag-retouch ng makeup si Herlin. Kahit hindi kasing gwapo ni Banjo at ni King si Ivan, he was nevertheless a very attractive man. At kahit ayon kay King ay papalugi na ang negosyo nito, hindi pa rin siya nakakasiguro roon. Pwede pa rin kandidato sa listahan niya si Ivan. Sa kanyang likuran ay may narinig siyang nag-dive sa pool. Nakangiting pugihit siya. Inaasahang si Ivan ang tumalon doon. Lumapit siya sa poolside. Pero sa halip na ulo ni Ivan ang lumitaw sa tubig, ay ulo na nakangising si King ang nandoon at humihila sa telang nakapaikot sa ibabang bahagi ng swimsuit niya. "Hi there! The water's great. Come on in!" Imbita nito. "Salamat na lang. Magsisimula ng lunch interview namin ni Ivan. Ayoko mabasa ang buhok ko. Sige na, umalis ka na." Taboy niyang natataranta. "Umalis? Maliligo ako sa pool, masama ba? Mainit sa golf course. Isa pa, I've shot 78. Hindi na masama, hindi ba? Nanalo ulit ako sa 100,000 piso." "Mabuti naman. So pwede ka na sigurong umalis. Pabalik na si Ivan." Pakiusap niya. "Kung ako sa'yo, mag-robe ka. Bukod sa palugi na negosyo niyang si Ivan, balita ko may 2 anak na yan at ka-live-in sa Maynila. Alam ko namang bukod sa mayaman ay kailangan ding clean living ang hanap mo, hindi ba?" Bigay tip nito. "Pwede ba, King? Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo." "Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo?" Ngumiti ang binata. "Remember, ako ang nagsabi sa'yo na manyakis niya si Jobert. O hindi ba napatunayan mo? Hindi nalalayong ganyan din itong sa Ivan. Kaya sige na, magsuot ka na ng roba." Kinabahan si Herlin. Kaagad hinablot ang roba na nakasampay sa likod ng silya at isinuot. "Ayan na, siguro naman ngayon pwede mo na akong iwan." Taboy pa rin niya sa binata. "Your wish is my command." Sumisid dito at lumitaw sa dulo saka nawala. Pagbalik ni Ivan ay kasunod na nito ang pagkain nila. Dark-haired ang lalaki na may kaunting puting buhok sa gilid. Maganda itong magdala ng trunks. Nagsisimula na nga lang umisli ang tiyan. Konti pa lang naman. Pakonsuelo ng dalaga sa sarili. Kung gaano kaasikaso si Banjo ay ganoon din si Ivan. At habang nagkakwentuhan sila at kumakain, ay wala ito nabanggit tungkol sa 2 anak o kalivin sa Maynila o indikasyon man lang ng pagkalugi ng negosyo nito. Pero kahit halatang gusto siya nito na hantaran ng pagtatanong nito ng personal na bagay tungkol sa kanya,
At maya-mayang pagpuri sa kanyang ganda, wala ring magic na nararamdaman si Herlene. Walang spark sa balintataw niya. Ang dinner ay kasing disaster din ng anaunang breakfast at lunch. Si Mart na siya ng kausap ay walang sinabi kundi ang ocean treasure hunting nito at ang collection ng hardcore music. The man was a total bore. Hindi nang hinayang masyado si Herlene dahil ayon nga sa tip sa kanya ni King na naibigay nito bago pa ang dinner, si Mart daw ay 2 ulit nang nakulong. Pero hindi siya naniniwala o nawala ng pag-asa. Nag-aagawan ng ibang miyembro na una niyang ma-interview kinabukasan. Lahat ay gusto siyang makasama ng solo. Kaya sa tuwing sumisingit sa kanyang isip si King, ay kaagad niya itong tinataboy. All she could do was sigh and smile. It was a close call. King was the most fascinating man in the world. Pero hindi niya papayagang abalahin ito ang kanyang plano. Nandito siya sa Davao para humanap ng mayamang mapapangasawa. At ngayon pa bang mahigit 100 ng rich men ang nasa paligid niya at nag-aagawang makasama siya ay saka pa siya aatras dahil lamang sa kung anong nararamdaman para kay King na iyon na tulad din niyang walang pera. Sa pagkakahiga ay yamot na inalis niya ang kumot. Bumangon sa kama at dinampot ang listahan ng side table. Ayon sa schedule na ginawa ni Banjo, ang lunch date niya kinabukasan ni si Luis. May pag-aari itong store chain sa buong Davao. Lumapit sa closet si Herlene at sinimulang piliin kung anong isusuot. Baka kay Luis ay naroon na ang kanyang swerte. Hikab at hikab pa. Ito ang ginagawa niya sa buong oras na magkausap sila ni Luis. The man was insufferably boring. Nasaan ang King na ito ngayong kailangan niya? Ngayon niya gustong i-rescue siya nito sa kausap. Pero hindi naman sumulpot ang binata. Ang sumunod ay si Johnny. Pero hindi rin nalalayo ang kinalabasan nito sa date niya kay Luis. Mabait naman ang lalaki pero nakakawalang ganang kausap, lalo na't pulos usap ang agrikultura ang paksa nila. Malawak kasi ang farmland dito at may-ari pa ng rice mill. Bukod doon, ilang beses niya itong nahuling bumanggit ng isang pangalang Trixie. Hindi sigurado si Herlene kung si Trixie ay alagang aso nito or girlfriend. Alin man sa dalawa ay wala na siyang pakialam. Ang sumunod ay si Philip Aguirre. Now this man was another story. Yumaman ito dahil sa paglalaro ng professional football sa Amerika. Nag-retire ito ng maaga 3 years ago at umuwi sa Pilipinas. Pinasok nito ang horse breeding. Guwapo ito, malapad ang mga balikat, boyish ang ngiti ng mga mata na nahahawig sa mga mata ni Rich Gere kung hindi man ay si Sean Connery. Ang buhok ng lalaki ay medyo light brown dahil siguro half American ang mama nito. Habang nagdi-dinner ay pinag-aralan ng dalaga ang personalidad nito. He was bright, personable at magaling makipag-usap. Ewan ko ba, pero hindi yata ako makasundo ng kahit aling kabayo. Kwento niya, naalala ang naranasan ng mag-horseback riding sila ni Banjo. 2 beses akong tumilapon. Ngumiwi si Philip. Ouch, nangyari rin sa akin yan nung bago pa lamang ako nangangabayo. Pero sinusiguro ko sa'yo na mas magaling akong teacher kaysa kay Banjo. I'd be happy kung papayag kang turuan kita ulit. Bumisita ka sa rancho ko. Anyaya nito. Saan ang rancho mo? 1 oras lang na biyahe mula rito. Napakaganda ng view, magugustuhan mo. Lalo na kapag summer, parang ganitong kumakaway ang mga palay na nakatanim malapit doon. Pero hindi mo na kailangang maghintay ng summer para makita iyon. It's an open invitation, the sooner the better. Ngumiti siya, her best smile ever. Pero may dumating mula sa kung saan. Sorry to interrupt, Philip, pero may tawag ka sa telepono, urgent daw. Ani King, nakangiti sa lalaki. Nag-excuse sandali si Philip at nagmamadaling umalis. Naupo si King sa silyang inalisan nito. Lumingalinga. Pagkatapos ay dumukmang at bumulong kay Herlene. Ayoko sanang sabihin sa iyo to, pero alam kong dapat mong malaman para hindi ka na umasa pa kay Philip. Ayokong maunsuma kay. Anong pinagsasasabi mo dyan? Ungol niya. Luminga-luminga ulit ito. Bakla si Philip. Hindi totoo yan.
tigas ng tanggi niya. Totoo, mabait siya at malinis talaga ang record. Pero bakla. King, iniimbento mo lang yan. Hindi ako naniniwala. He was a professional football player for goodness sake. Ayaw niyang patangay. Nakakasilip na siya sa liwanag kay Philip. Oo nga at walang magic na hinahanap niya, pero pwede nang takpan niyon ng clean record ng binata. Nagkibit balikat si King. Maraming athlete na bakla, kahit sa basketball at baseball pa. Tanungin mo si Banjo kung ayaw mong maniwala sa akin. Tumindig ito saka umalis. Nang bumalik si Philip ay lihim nang inobserbahan ni Hurley ng kilos nito. Naghahanap siya ng kahit na anong clue. Hindi naman niya pwedeng diretsuhing tanungin ang sexual preference nito. Hindi siya makapaniwala na ang maskuladong kaharap ay bakla. Kung totoo man, malaking panghihinayang. Pero totoo man iyon o hindi, ay nasira na ang kanyang gabi. Ilang sandali nagpaalam na siya rito at maagang umakyat sa kanyang silid. Kinabukasan ay nagsimula ng tournament ng mga miyembro sa golf club ng Rest House. Hindi dahil mahilig si Herlin sa larong iyon, nag-iisip siya ng ibang magagawa. May 3 oras pa bago mag-lunch schedule niya sa isa sa miyembrong si Zenon Jimenez. Swimming did not appeal to her. Kung magtitennis naman ay wala siyang makakalaro. Lalong wala siyang planong magkulong sa kwarto at manood ng TV. Naalala niya si Lolo Ogie. Napangiti ang dalaga. Namimiss na niya ang matanda. Nananaginip lang ba ako? Nakangiting tanong ng matandang Ogie nang sumulpot si Herlin sa silid nito. Sige na Ramon, iwan mo na ako. May maganda akong bisita. Taboy nito sa lalaking nurse na tagapag-alaga. Nakatawang lumapit siya at humalik sa pisngi ng matanda. Uy, mukhang may bago na naman kayong libro. Dinampot niya ang libro sa side table. A romance novel? Yap, sinabi ko naman sa'yo, kahit ano binabasa ko. Kaya lang itong si Ramon, hindi kasing galing at hindi kasing ganda ng boses mo kung magbasa. Nahihiya pa nga ang Joske na basahin ang ilang salita sa romance novel na yan. Nakatawang reklamo nito. Pinalo nito ang tabi ng kama. Ituloy mo na lang iha ang pagbabasa. Pero teka, baka ayaw mo rin ng romance. Nag-aalalang tanong nito. I love reading romance. Hindi lang English, pati Tagalog. Pumesto na ang dalaga at sinimulang basahin ang libro. Pagkalipas ng 1 oras ay natapos iyon at nagkwentuhan naman sila ng matanda. Halos lahat ay tungkol sa asawa nito. Dahil sa romantic na nobela ay nahawa ng pagka-sentimental ni Lolo Ogie. Nung kabataan ko, palikero talaga ako. Pero nung makilala ko ang misis ko, si Martha, alam ko agad na siya na ang babaeng para sa akin. And I never looked at another. Kumpisal ng matanda. Umangat ang isang kilay ni Herlin. Ayaw maniwala. Never? Challenge niyang kinausap. Siguro paminsan-minsan napapatingin ako sa iba. Pero hanggang dun lang. Pagdating sa pag-ibig, kay Martha ko lang talaga naramdaman iyon. I fell hard and loved for fiercely. Kutob ko, ganun din ang aking mga apo kapag natagpuan na nila ang tamang babae. Siya nga pala, kumusta na kayo ni King? Biglang buwelta nito sa ibang paksa. Ngumiti siya. Gusto niyo talagang i-match kami ano? May bikig sa lalamunan niya, pero hindi siya manahagpahalatang maapektado sa kanilang pinag-uusapan. Yap, babalatan ako ng buhay ni King kapag nalaman niyang aalokin ulit kita ng 2 milyon. Pakasal ka lang sa kanya. Ang itim na mga mata nito ay kumikislap habang nakangisi ngayon sa kanya. Gusto ko talagang maging apo ka. Bumuntong hininga siya. That's very sweet of you. Pero sa tingin ko po, hindi kami ni King ang para sa isa't isa. Hindi kami magkatadhana. Sigurado ka ba talaga? Itataas ko sa 3 milyon ang alok ko. Nakangising sabi ni Lolo Ogie. Nakatawang tumindig si Herlin at hinalikan muli sa pisngi ang matanda. Lolo Ogie, ibang klase talaga kayo. Na-amuse siya sa pagkukunwari nitong mayaman. Ilang biroan pa at nagpaalam na siya. Pagdating sa rest house ay naligo at nagbihis ang dalaga
para sa paghahanda sa lunch interview niya kay Zenon. Pagbaba niya sa hallway ay nakita niya roon si King na nakasandal sa wall. "Hi Sugar," bati nito at ngumisi. "Handa ka na ba sa lunch interview mo?" "Oo, and please don't call me Sugar." "Sige, maiwan na kita. May lunch interview pa ako kay Zenon." Well, wala kang lunch date sa kanya." Kumunutang noon niya. "Anong wala? Iyon na nga ang schedule ko." "May konting pagbabago sa schedule na yan." "Oh." "Oo, ako ang ka-lunch date mo ngayon." Inialok nito ang braso. Hindi niya yon pinansin. "Paano nangyari yun?" "Dahil ako nanalo." "Napanalunan mo ako?" Sarkastiko ang tono niya. "Yup, on 14. Nagbugay siya. Birdie naman ako. Kaya ako ang nanalo. Ang prize, akin na ang lunch date niya sa'yo." Sabi nito sa lengguaheng golf na hindi niya naiintindihan. Nanlaki ang mga mata niya. "I'm starving. Let's go." Hinawakan nito ang siko niya at iginiya ang dalaga na bubulong-bulong at nagmamaktol sa inis. "Has it ever occurred to you na kahit mag-substitute ka para sa lahat ng miyembro ng club ay kailangan ko pa rin silang makausap ng isa-isa para sa article ko?" Pero hindi pa rin ito pinansin ang alibay niya. Habang inihahanda ang mga pagkain nila ay nanunulis ang uso ni Herlene. "Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Ayaw mo ba akong kasalo?" Seryoso ang tono na tanong ni King. "If you must know, pride ko ang nasaling dito. Imagine, isinugal ni Zenon ang date sa akin. Ano ako? Prize catch sa perya?" Buhos niya ng sama ng loob. Biglang lumambot ang mukha nito. Kinuha ang dalawang kamay niya at hinalikan bago ikinulong sa mga palad. "Honey, don't feel bad. Ako ang namilit sa kanya na iyon ang maging bayad sa panalo ko sa golf. Tanungin mo pang si Banjo. Isa pa, alam ko naman na kasing walang mapapala kay Zenon dahil ikakasal na yon sa isang milyonaryang kapitbahay niya." Dumukwang ito at hinanaan ng tinig. "Higit sa lahat, hindi mo ma-e-enjoy makasama si Zenon. May bad breath yun." Dito ay bumaglahat ang tawa ni Herlene. "King, manang-mana ka talaga kay Lolo Ogie." "Binisita ko siya kaninang umaga. Akalain mo ba namang itinaas pa ang dating offer sa akin? Ginagawa na ngayon 3 milyon. Natabig ng binata ang baso ng tubig sa narinig. Tumapon ng tubig sa pantalon nito, eksakto sa pundiyo. Basang-basa ang harapan nito. "Naku, huwag mo saseryosohin ang mga sinasabi nun." Anito habang inuubos ang paper towel sa kapupunas sa pantalon. Kaagad lumapit ang isa sa mga katulong. Hindi malaman kung paano tutulungan ng binata na basang-basa ang pantalon. Kasunod nito ay si Banjo na nakiusyoso at napasingit ito nang makita ang harapan ng pinsan. "Pwede namang pamatay ng init ang malamig na shower. Bakit kailangan basain mo pa ng pantalon mo?" Panunukso nito na may halong kapilyuhan. "Dammit, Banjo." Mura ni King habang pigil naman ni Herlene ang kanyang pagtawa. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.